Isang magandang araw sa inyo ulit mga master, panibagong trouble na naman tayo. Suzuki Alto alternator problem. Ituturo ko rin sa inyo paano mag-test kung sira na ba yung mga parts ng alternator. Una, chinek ko muna yung mga fuse kung may mga putol ba o wala. Nung na-check ko na lahat, okay na. Then dun naman tayo sa may socket ng alternator. Kailangan checkin yung dalawang pin, yung S saka yung ignition, which is yung S is yung battery sensor, yung ignition is doon sa may susian pag on ng susi. Paalala ko lang sa mga baguhan mga master, hindi lahat ng connection is pare-parehas. Bawat brand ng sasakyan is may kanya-kanyang connection. Kaya mag-ingat kayo sa pag-check. Then yun, okay na yung linya na alternator na check na natin. Bali, kinalas ko na yung alternator para mabuksan na rin kaagad. Bali, lagi nyong unahin kalasin yung carbon brush kung maiksi ba o hindi. Kasi kadalasan, ito lang yung sira. Mahaba naman yung carbon brush. Then proceed na tayo dun sa may rectifier diode. Bali, kinalas ko muna yung IC regulator. Yan. Kasi hindi naman makakalas yung diode kapag hindi kinalas yung IC regulator. Bali, yan yung diode. Tuturo ko na sa inyo kung paano i-check kung sira o ayos yung diode gamit ang multimeter. Bali, udahin ko muna checkin yung rotor niya kung may field ba o wala. Isa rito sa importanteng checkin nyo kapag nagre-repair kayo ng alternator kasi dyan kumukontak yung carbon brush. So tapos na tayo sa pag-check nitong rotor. Then dito naman tayo sa may rectifier diode niya kung paano nyo checkin gamit ang multimeter. Una, iset nyo yung multimeter nyo sa diode sign. Yan, dyan sa may diode sign na yan. Kapag naman kayo magte-testing ng rectifier gamit ang multimeter, is yung black wire na multimeter ilalagay nyo doon sa positive terminal and checkin nyo isa-isa mga contact ng rectifier. If magkaroon ng contact, okay yun. Oras na binaliktad nyo naman yung wire at magkaroon ng contact, it means merong sira yung rectifier nyo. Open circuit yung positive. Kailangan hindi siya magkakaroon ng contact oras na baliktarin nyo yung wire. Ganun din sa negative pag-check niya. Lalagay nyo yung pula naman dun sa may negative. Tapos checkin nyo isa-isa. Kung may contact, it means okay. Kapag binaliktad nyo naman at magkaroon ng contact, ganun din sira. Ituturo ko rin pala sa inyo kung paano checkin ang diode gamit ang baterya. Wala ding halos pinagkaiba dun sa pag-check natin ng multimeter. Ang pinagkaiba niya lang is makikita mo yung reading ng diode mo dun sa may multimeter. Yan, ikakabit mo lang rin yung terminal positive dun sa may dulo ng baterya. Tapos yung test light, kailangan iilaw siya sa lahat ng terminal niya. Tapos babaliktarin mo, then check mo ulit. Kapag yan nagkaroon ng ilaw sa bawat butas niya, bawat contact niya, it means may problema rin yung diode mo, open circuit. So tapos na tayo sa checking. Yung diode is okay, yung rotor is okay na din, na-check na natin. Then yung carbon brush is okay na din, na-check na rin natin and mahaba pa yung carbon brush. So ang ating problema dito is yung IC regulator. And agad na natin sinabi do sa purchaser natin na ito yung papalitan natin and hahanapan niya ng pyesa. Then pagkatapos nun is binuo ko na at kinabit sa sakyan. Dahil medyo minamadali na rin at ilang beses na pabalik-balik yung secretary natin, kaka-vlog natin. Kaya tumatagal itong gawa natin. So, okay na. So, namatay na yung indicator light.